Noon na mag-shutdown ng mga aeroplane, gano'n, di po ba? 2000. Yung 2000, year 2000. Opo, may kaba, may takot, maghalong takot. At sabi ni ate kanina, talagang may sama ang loob ko noon. May sama ang loob ko. Bakit? Kasi hindi ko natapos yung pangarap kong maging nurse. Bakit po? Naatake po yung tatay ko sa ibang bansa. So, nauliga po ako bilang panganay na kapatid, ate, na magtrabaho para sa mga kapatid ko po. Sila po kasi magkukuleyo na po sila that time. So, ako bilang ate, yung pangarap ko hindi natupad, talagang masama yung loob ko, malungkot ako. Pero, iniwan ko yun para sa mga kapatid ko po. So, yun po, yung pangarap ng tatay, nanay ko sa mga kapatid ko natupad. Alam niyo po ba, i-take niyo yung advice ni Ate Nari. Dahil ako po, wala akong ginawa doon kundi mag-ipon, magpadala, nag-invest po ako sa mga kapatid ko. At ngayon po, may kapatid akong teacher, may kapatid po ako na graduate ng electronics, may kapatid din po ako na graduate na yung sa computer, secretarial. So, sabi ko, napakabuti ng Lord. Pero alam niyo po ang sikreto ko, mga kapatid. Ito, mapalad kayo kasi nakakaparinig na po tayo ng Word of God. Nakikilala na po natin siya. Pero ako doon ko po siya nakilala. Tinanggap bilang Panginoon sa sariling tagapagligtas. Ang advice ko po, alam niyo po, pag nandun na po kasi kayo, marami pong mga aagaw sa attention niyo sa Panginoon. Meron doon sa Hong Kong. Ating sa Hong Kong, may mga nagsusugal doon sa ilalim ng nagkakainan doon sa ilalim ng tulay. Opo, yung nag-enjoy sila kasi sa isip nila, ito yung time na mag-enjoy ako kasi nga for 6 days nasa amo ka tapos magde-day off ka. Di maraming mag-aaya doon, dito, diyan. Happy. Pero ako, anong ginawa ko? Naghanap ako ng church na pwede kong sambahan yun. Tapos doon po ako nananalangin, doon ko inilapit na yung personal na relationship ko sa Panginoon ay nag-grow. So yun po yung naging daan ng Lord na pinagpala po niya ako. Ano po? Alam niyo po ba, sa loob ng 7 years, isa lang po yung naging amo ko. Opo. Samantalang maraming nata-terminate dahil hindi po usapin yung hindi maganda ang ugali ng mga inchik or kahit saan mang bansa kayo pupunta. Nasa sa atin po yun yung magandang relasyon natin sa ating kapwa, lalo higit. Pag pinatatag po natin yung relasyon po natin sa Panginoon, pinanalangin natin sila, Lord. Ganun din po ako hindi naman yung pagdating mo doon mismo, mabait agad yung amo, hindi. Kailangan mo siyang pakisamahan, kailangan mong maging matapat, makikita ka man o hindi. Yun po yung ginawa ko. Sabi ko, Lord, bagamat yung homesickness, nandun umiiyak ako, yung time na napapagalitan ako, pupunta ako iiyak ako doon. Oo, umiiyak ako talaga. Tapos pagkatapos na, ilamos, tapos lalabas. Okay na naman ako. Ginawa ko yung pero nananalangin ako sa kabila ng pag-iyak. Nandun yung pananalangin, Lord, hipuin mo ang kanyang puso. Pero napakabuti ng Lord kasi may mga tao din gagamitin ng Lord para i-guide tayo palapit sa Panginoon. Meron po siyang ginamit para i-guide ako doon. So yun po, ang inspirasyon ko po sa inyo, ang gagawin po natin mga kapatid, ipagpatuloy natin kung ano man yung naitanim sa atin ngayon. Nandiyan sila pastor, habang nandito tayo, i-treasure po natin siya, yung mga word of God, and then, i-nourish po natin yung sarili natin through reading of His words. Ano po? Pananalangin. Pag po tayo maghinawa sa pananalangin. Dahil yun po yung magiging sabing Ark of the Covenant. Magpapatatag sa atin. Ano man yung pagsubok na maranasan natin pagdating doon. Tatayo at tatayo tayo. Kasi alam natin, kasama natin ang Diyos. Amen po ba? Amen. Opo, natapos ko po yung 7 years. Hindi pa ako gustong pauwiin ng amo ko. Pero nung nag-asawa kami ni Pastor, yan po yung binigay sa akin ng Lord na naging daan na hindi po ako nawala sa Kanya. Nagpatuloy po ako sa paglilingkod hanggang ngayon. At yung pagpapala ng Diyos hanggang ngayon nararanasan ko po. Kasi sinundan ko po yung way niya. Sinundan ko po yung kalooban niya sa aking buhay. Ano po? So, mga kapatid, kung loobin ng Lord, yung iba paalis na daw, pwede po ba, ma'am? Opo.
Yung iba naman na naghihintay, continue to pray and seek His will. At lalo higit pag nandoon na tayo mga kapatid, pasalamatan natin siya. Maghanap tayo ng church doon na magpapalago lalo sa ating pananampalataya. Ano po yun po ang first na gagawin po natin? Church, any Christian church na meron doon, Methodist JIL. Sa JIL po kasi ako tinawag ng Lord. Opo, may ministry ako doon, nagpapaawit din, nananalangin yung sa intercessor. Pag-pray nyo po, gagamitin kayo ng Lord as long na nandun yung willingness ng puso nyo. At isa pa, ito pa po. Alam niyo po ba yung sinabi kong may sakit ako sa puso noon, nag-a-apply ako. Nakapunta lang po ako doon dahil yung may-ari ng agency na in-applyan ko ay may sakit din sa puso. Tignan nyo nga, talagang will ng Lord na makapunta ako ng ibang bansa dahil sabi ng may-ari, no problem na. Sabi niya gano'n, I too have a heart disease. Pero nakakapagtrabaho daw siya. Di po ba? Pero nung nandun ako, akala ko mamamatay po ako doon. Pag hinahabol ko yung inchik na amo ko, napakabilis gumalaw eh. Hinihingal ako, Lord, mamamatay na yata ako dito. Sabi ko noon, umiiyak ako. Hindi ko kaya. Pero dahil pinagpatuloy ko yung pagsisimba, ayan, may one time noon na may prayer, parang altar call sa JIL. Binigay ko sa Lord, nandito na ako eh. Niloob mo na pumunta ako dito, Lord, make a way na pagalingin mo ako para mapaglingkuran kita. May bigay ko yung pangarap ko sa aking pamilya. Alam niyo po ang nangyari. Pinagaling po ako ng Panginoon. Napakabuti po niya. Miracle healing, sabi nga yung lahat na nagtitiwala sa Kanya. Talagang ibibigay niya. Di po ba? Maghagawa natin ng lahat ng bagay pagka binigay natin sa Panginoon. So binigay niya. Pinagaling ako, hindi na ako umuwi. So yung 7 years, hindi ko naramdaman. Talagang naramdaman ko yung pagpapagaling yung miracle. Kung naniniwala kayo sa miracle, kaya-kaya din gawin sa inyo ng Lord John. Amen? Amen? Amen. So, yung pagpapagaling niya sa akin, naging prayer ko din na sana hindi ako mahiwalay sa Kanya. Kasi that time, gusto ko na rin pumunta ng Canada. Ano po, pero hindi nayaan ng Lord. Bakit? Nung nakilala ko si Pastor, mag-asawa na kami, sabi niya, umuwi ka na. Sabi niya, ganun, tama na yung 7 years, maglingkod na tayo. O, di po ba, napakabuti ng Lord. Pero that time, mayroon pa rin worries. Sabi ko, paano yung kung maubos yung ipon kong konti? Dahil pastor siya, paano yung baka magutom tayo? Alam niyo po ba, nakapag-aral pa po ako habang nasa ministry kami kasi talagang dinaanan po namin yung way ng Lord eh. Sumunod kami sa Kanya, nagtiwala kami sa Kanya. Alam niyo po ba, nakakaiyak man na yung unang year namin na nag-ministeryo kami, talagang umiyak ako. Sabi ko, ba't naging pastor ang naging asawa ko? Mayroon tanong na ganun, pero pinagpatuloy ko yung pananampalataya ko sa Kanya, Lord. Ikaw ang kasama namin. Alam ko na sasamahan mo kami at pagtatagumpayin mo kami. Alam niyo po ba, yung dating OFW na nakatayo sa harapan niyo ngayon, isa ng teacher. Yung pangarap ng nanay ko maging teacher ako eh. Hindi, pero sinuway ko siya, gusto ko nurse. Hindi binigay ng Lord kasi kung may pangarap ng nanay mo, syempre hindi mo naman susunod. Sabi nga ni Pastor kanina, hindi ko sinunod. Pero tinupad ng Diyos. Amen? Tinupad niya, naging teacher po ako. Nakagraduate na ako, nag-pastoral ako. Yan. Si Pastor ang nag-encourage sa akin na nalangin. At salamat sa Lord yung covenant. Sabi niya, hindi niya kami pababayaan. Pagtatagumpayin niya kami sa pangako niya sa Jeremiah 29 verse 11. For I know the plans I have for you, says the Lord, the plans to prosper you and not to harm you. Not to harm you. Tatandaan niyo po yan. But to give you hope and a future. I-claim niyo po yan sa buhay niyo mga kapatid. Palakpakan po natin ang Diyos sa pagkakalam ko na meron din plano ang Diyos sa buhay niyo kagaya ng ginawa niya sa buhay ko. Amen po ba? Amen. Before ibigay po natin yung the best po lang sa Diyos.